Matapos sa ilang buwang paglayo niya rito, nakamove on na siya. Faye, nagkamot siya ng kanyang leeg. Tell me that I'm still going to see you. Nasa mata nito ang antisipasyon. Yeah. Ang tanging niyang naisagot. Sa oras na yun ayaw niyang bigyan to na negatibong sagot. Sa isipan ni Kael dahil hindi naman naiiba ang pamilya nilang parehas, malamang magkita talaga silang dalawa. Di naman niya akalain iba ang dating nito sa dalaga. Faye, meeting you here is really uncomfortable. Kaya hilingin ko sanang bukas umuwi ka na sa inyo. Sa palagay ko nakadagdag sa sama ng loob mong naganap sa kaso ni Carmela, kaya ka ganito? Siguro. Naglabas ng hangin ng dalaga. Faye, I know you're a strong woman. Malay mo, may himala at magbagong takbo ng buhay mo. Sa ngayon, ipagpapasalamat mo ring nakilala mo kahit papaano ang lalaking pakakasalan mo sana at napigilan nito ang posibleng gawin niya sa'yo kung sakaling nagkatuluyan na kayo. He hit me, Kael. Naglandas ang luha nito habang natigilan siya. Kumulo ang kanyang dugo sa narinig. He, what? He hit me. Sinabi ko sa kanya may naganap sa atin sa bahay ni Kuya Liz. Nagdilim ang paningin niya at sinaktan niya ako. Oh my God, Faye. Alam ko na kasalanan na may naganap sa atin. Pero matapos kang lokoy ng gagong yun, nagawa ka pang saktan? Hinayaan niya ang sariling magitngit para sa lalaking pakakasalan dapat ito habang humihikbi si Faye. Ngayon naiintindihan niya na kung ayaw nitong bumalik sa Amerika. Maya-maya tumawag siya ng pagkain para ihatid sa salid dahil duda siya kung makakain ng dalaga na kumain sa restaurant. Halos hindi na naman ito nakain ng order niya. Sinamahan niya itong manood ng pelikula sa telebisyon bago niya to sinabihan na babalik na siya sa kanyang silid. Alas 12 na ng gabi at parehas sila na kailangan ng tulog. Can you stay? Tanong ng dalaga. Faye, lumarawan ng pagkabahala sa mukha ni Kael. Tuwid na ang kanyang isipan na mali na kung sakaling may maganap sa kanila ng dalaga. Faye, I am dating someone. Matigas niyang pahayag. Shock was all over Faye's face. Umawa ang kanyang labi at di lamang sasabihin. Si Danica? Ang babaeng kasama mo sa birthday party. Siya ba? Yeah. Nagkamali yata siya ng kalkula na mahihintay siya ni Kael. Nasaktan siya sa narinig. Sinabi niya sa kanyang nobyo mahal niya pa si Kael. Umaasa pa naman siya na maayos ang relasyon nila ng binata. Well, walang maayos ang pakikipagrelasyon niya rito. Ngunit masyado ng malalim ang pinagdaanan nila ni Kael. Do you love her? Lakas loob na tanong niya. Nag-iwas ang tingin si Kael. Whether I love her or not is not the issue here. Tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili sa narinig. Ilang buwan lang nakakalipas nung aminin ng lalaki na mahal pa siya nito kahit na nga 5 taon na silang hiwalay. Sigurado, nanatili pa siya sa puso ng lalaki. Hindi siya nito pupuntahan doon at iiwan nito na harapin kahit ano pang ibato sa kanya ng mga tao. Nakanda siyang tugunan ng pag-ibig nito sa kanya. Lalabanan nila ang pamilya nila o kahit maglihim o kahit ano pa. Makasama niya lamang si Kael. Hindi ba't iyon ang ipinakita nito sa kanya nung bumalik siya mula sa Amerika? Sinabi ni Kael na mahal pa siya nito. How come he is dating someone? Tila nagkapira-piraso ang kanyang dibdib sa narinig. Ngunit wala siyang karapatan na magreklamo. Siya ang nagdanais na lumayo si Kael sa kanya. No, I have to get him back. Mahal niya pa ako, sigurado? Ilang buwan pa lang ba nitong nakilala si Danica? She believes Kael would not cut their strong bonds just like that. Natahimik siya habang kinakalko lang ilang bagay. I am sorry, but that's my status right now. Faye? Tinanguan niya ito habang naglalandas ang luha. Nalulungkot siya ngunit wala na siyang magagawa pa roon. Ayaw niya na pati si Kael ay ilayo sa kanya. Bahala na. Masabihan na siyang makasarili o kahit na ano pa. Just stay. Dito ka lang sa sofa matulog? Hiling niya. Matapos itong magdalawang isip ay pinagbigyan siya nito. Nagawa pa siyang ihatid ni Kael sa nag-iisang silid. I will let you sleep bago ako matulog. Anang lalaki. Kinabukasan nakasuot lamang ng roba at short si Kael kaya nakonsensya siya ng bahagya. Dahil naroon sa silid nito ang dala nitong gamit. Galing pa sa Maynila ang suot nito, kaya naman naisip nitong mag-shower kagabi. Nang walang maipalit ay napili nito ang magroba lang. Kaswal na umorder ng almusal si Kael habang nagligo siya. Nang dumating ang pagkain nila eksakto, kakalabas lamang niya ng banyo. Binuksan ni Kael ang pintuan. Hindi lang ang hotel staff ng hotel na may dalang mga pagkain ang kinabigla nilang parehas, kundi ang taong napadaan sa hallway
na umuupa sa isa sa mga silid sa kanyang palapag. Kael? Wow! Long time no see! Ngunit lumarawan ng pagkabigla nang makita rin siya. Pinasadahan siya ng tingin. Small world nga talaga. At dito pa tayo nakita-kita sa Hong Kong. She is Karen, Kael's classmate from college. Nilingon siya ni Kael at kumunot. Ang noon ng lalaki. Yeah, pauwi na rin kami sa Pilipinas ngayong araw. Oh, I see. I feel sorry. I have to go. Hahabulin ko pa ang flight ko pabalik ng Pilipinas. Paalam na ni Karen. Ingat sa biyahe. Seryosong paalala pa ni Kael. Wala siyang naaamoy na posibleng problema dahil malinis naman ang konsensya nila. Ngunit nagkamali silang parehas nang bumalik sila ng Maynila. Libong mensahe ang natanggap niya mula sa kuya niya. Ganoon din si Kael. Pareha silang pinatawag ng lalaki. Sa opisina ni Liz. Dumiretso sa opisina ng Burnham Group sina Kael at Faye dahil sa mga pinadalang mensahe ni Liz. Tahimik siya sa tabi ni Faye mula eroplano hanggang sa sasakyan na sumundo sa kanila sa airport. Nang huminto ang kotse ng gusali kung saan naroon ang opisina ni Liz, inalalayan niya muna si Faye na bumaba rito. Dumagundong ang kanyang dibdib habang sakay ng elevator. Hindi niya alam kung bakit ba parang kinakabahan siya. What do you think Liz is going to say? Faye asked. I don't know, Faye. Sa palagay ko ay alam ng kuya mo na magkikita tayo sa Hong Kong? Naputo ng pag-uusap nila nang pagbuksan sila ng glass door ng gwardiya at binati sila nito. Sinundo sila ng secretary ni Liz bago sila pinatuloy sa loob ng personal na opisina ng brother-in-law niya. Kuya, sit down. Kita niya ang pag-aasar sa mukha ng asawa ni Lauren na matagal niya nang hindi nakikita. Sinandal nito ang likuran sa silya at iniikot ang laptop para ipakita sa kanila ang public post ni Karen sa social media. That fucking Karen? Nagit-ngit si Kael sa mga nabasa. Hey everyone, I've got some juicy gossip. This morning I was shocked to find Faye and Kael Escarer together in a suite at the Artos Hotel here in Hong Kong. OMG, it's clear that they had quite the night. Faye was wearing only a robe with a towel on her head as if she had just taken a shower. Kael, on the other hand, was in a robe with his chest exposed and he was wearing just boxer shorts or something. Are they having a secret affair while their siblings are still married? Or could this be a sign of trouble between Lauren and Liz, just like before? What are your thoughts? It was forwarded to me by a business associate. Thankfully, Karen took it down after I scared her, mentioning that she might meet my lawyer because she included both of you, along with Lauren and me. Even though it's just a screenshot, her circle of friends had already seen this post. Our reputations are tarnished. Nothing escapes the internet. I have a screenshot, someone else undoubtedly does too. Nais sambalusin ni Kael ang 2x2 sa babaeng yon. Bakit niya naaamoy na may plano palang babae na i-chismis sila ni Faye? Wala silang ginawa ng babae kaya naman wala siya naisip na problema mangyayari. First of all, nothing happened last night. Kuya Liz, nothing. Galit din sabi ni Faye. And yes, I will personally meet her. Yeah, right. And who would believe that? The two of you have history. She saw you in Hong Kong kahit ako. Nang mabasa ko ito, naisip ko pa, sekreto kayo nakikita sa ibang bansa. But you have to trust me, Kuya Liz. Ani Faye. Ang problema, hindi mo ako binibigyan ng rason para pagkatiwalaan ka. Galit na singhal nito sa kanila. You got pregnant at the age of 18. For fuck's sake, Faye. Ninihim ko yun sa lahat dahil ayokong sirain ang reputasyon na meron ka. Ayoko nasaktan si daddy, si mommy, o kahit ang asawa ko. You are being unreasonable? Umiiyak na sigaw ni Faye sa lalaki. Oh really? Tell me, right this second, that you did not sleep together recently, from the moment you came back from America. Di sila makatingin sa isa't isa. Shit, damn it. Exactly. Nampas ni Liz ang kamao nito. Nakuha ang nais na sagot. Naiiyak ang babae. Naiinis naman si Kael kaya hindi niya masagot ang lalaki dahil karapatan nitong pagalitan sila ni Faye. Bakit kayo nakita sa Hong Kong? O sisa ni Liz? Mas mababa ang tinig matapos sa mahabang pagkikinig nila sa hikbi ni Faye. May katwiran tong usisain sila. Dahil kung hindi to kumikilos kay Karen malamang, pinag-uusapan sila ng ilang kaibigan.
I love Kael, Kuya Liz. Pero nagpaubaya kami sa'yo ni Ate Lauren. Huh? Are you fucking kidding me, Faye? Gusto ko lang ipaalam na 6 na taon na kami mag-asama ni Lauren. Whatever your reason is no longer valid. Nakalimutan ko rin bang ipaalala na ikakasal ka nga dapat sa nobyo mong nasa Amerika? He had a valid point there. Sa gitna ng kanilang matinding pag-uusap, nakatanggap sila ng mga mensahe mula kina Kami at Drake. Isang nakababahalang insidente ang naganap sa tahanan ng mga ito, habang naroon din si Danica at Orion. Isang karunos-tunos na kamatay na naganap sa tirahan ni Kamya. Inaya ni Danica si Kamya na lumabas makalipas ang 2 araw. Namimili sila ng mga damit nang mapag-usapan nila si Kael. May gusto ka ba kay Engineer Kael? Tanong ni Kamya sa dalaga. Ha? Wala no? Bakit mo naman naitanong? Tugon nito. Namumula ang pisngi at halata na umiiwas dahil hindi kita masisisi kung sakali na magkaroon ka ng pagtingin sa kanya. Mabait si Kael, gwapo, tsaka maayos na buhay ang relasyon at pamilya nila. Higit sa lahat gusto kong malaman kung kailan ka bang protektahan ang damdamin mo. He is still in love with Faye Burnham. Natigilan ng kapatid niya sa pagkilos. Yung abogada? Tumango si Kamya. Pero hindi ba't may nobyo yon? Magpapakasal na si Faye, di ba? Tsaka paano sila nagkaroon ng relasyon? Inaplos niya ang buhok ni Danica. Alam ni Kamya na magsisimula na itong makaramdam ng pagmamahal kay Kael kahit ay dinay nito ang lalaki. Unfortunately, they have a history. Masyado lang meticulous ang pamilya ni Lauren dahil sa mga issues ng pamilya nila noon. Dahil nakatakda na si Lauren sa mga Burnham, naniniwala sila imposible na sina Kael at Faye na magkatuluyan. They had to protect their reputation. And it's almost like a taboo in their beliefs. Sa pagkakaintindi ko, kaya pinaalis si Faye papunta sa ibang bansa ay para doon to mag-aral at mailayo kay Kael. Unfortunately for him, dahil namang problema sa pinansyal ng pamilya niya, naiwan siya rito. Doon naputol ang relasyon nila. I could see the tension between them whenever they were in the same vicinity. Malakas ang paniniwalang hindi pa tapos ang pagmamahal ng dalawang iyon. Natahimik si Danica. Maya-maya lumuha ito. I don't know why I am hurt. Ow, Danica, it's because you've already fallen for him. Malungkot niyang usal. Niyakap niya ang kapatid. Hindi niya ito masisisi. Nitong mga huling araw madalas magkasama sina Kael at Danica, lalo na't nagbabakasyon si Kamya. Nag-iba ang ilan sa personalidad ni Danica at alam niyang malaking impluwensya nito si Kael. He said he likes me. Usal ni Danica. Kailan? Nabigla doon si Kamya. Bago pa sila muling magkita ni Faye. Hindi ko alam na may nakaraan sila ng abogada. Akala ko magkapatid ang turingan nila. This is bad. I will ask you one more time. Do you love him, Dan? Tumango ito kasunod ng mga luha. Ang maibibigay kong payo sa iyo bilang kapatid mo, kausapin mo si Kael. Alamin mo kung ano ba ang gusto niya ngayon. Kung tulad pa rin ba ng dati ang damdamin niya sa iyo? I already told you, di ba? Maraming lalaki sa paligid. You are beautiful, sweetheart. The thought that Danica had opened her heart to the engineer after her breakup with Brian saddened Kamya. Hinaplos niya ang gilid ng mata nito na ebidensya ng nararamdaman nito sa kasalukuyan. Nasasaktan tuloy siya para sa dalaga. I don't know, Kamya. Wala naman kaming relasyon ni Kael kaya't wala akong karapatan sa mga iniiyak ko dito. Tumunog ang cellphone ni Danica. Maya-maya, nandukutin niyon mula sa bulsa ng bag na tagpuan nito ang mensahe ni Brian. Tingnan mo kung sino nagpadala ng text sa akin. Ipinakita nito sa screen ng cellphone. Brian, Danica, we need to talk. Hindi siya sigurado kung anong kailangan ni Brian. Lalo na nang mag-withdraw ng kaso si Carmela. Ngunit tinanong niya si Danica kung anong nararamdaman nito. Ano sa palagay mo? Tanong ni Kamya. Siyempre, hindi ako kampante na makikipagkita ka sa kanya. Bago pa makasagot si Danica, muling nag-beep ang telepono nito. Nagpahiwatig na isa pang mensahe. Brian, pwede mong isama si Kamya kung hindi ka pa nakampante. May bibigay din ako sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa. Nag-isip siya kung paano ang ibibigay nito. Wala siyang natatandaan na meron siyang gamit sa lalaki. Ngunit napukaw nito ang interes niya. Do you want to meet him? Tanong niya. Brian, sira ng career ko as a model, babe. Wala na ako may harap na mukha sa mga tao, kaya I want to see you one last time. Please? Let's meet him. Tugon ni Danica matapos mabasa ang mensahe. Pupuntahan mo siya sa bahay ni Drake?
Nagtipa si Danica ng mensahe para sa dati nitong nobyo. Mas mabuti na makipagkita kay Brian sa kanyang bahay kung saan naroon ang kanyang asawa at si Orion. Plano ng dalawang lalaki na mag-gym habang sila ni Danica namimili. Nakaupo sa hood ng kotse nito si Brian nang dumating sila ni Danica matapos ng ilang minuto. Halatang kadarating lamang din ito. Malungkot ang lalaki at halata na walang tulog kung kailan na-dismiss ang kaso nito kasama mga kaibigan laban kay Danica. Danica! Umaliwalas ang mukha ni Brian. Nagbukas naman ang gate at lumitaw doon ang hindi may paliwanag na mukha ni Drake. Nakasuot lang to ng shorts at basang-basa ng pawis, halatang galing sa gym. Ano nang ginagawa niyan dito? Nilingon nito ang kapatid niya. Don't tell me makikipagbalikan ka dyan. Umangil ang huli. Shut up! Gusto lang niya makipag-usap at may bibigay din siya kay Kamya. Kailangan ko lang ng 5 minutes para makausap silang dalawa. Ani Brian na nakikiusap. Lumitaw si Orion na nakahalukip-kip ang mga braso. Madiin lang anyo at kahit basa rin ng pawis. Nagrolyo ang lalamunan ni Brian kaya't alam na ni Carmina na tama siya ng desisyon na pinampunta rin ito roon. Inalik ka ni Kamya sa pisngi si Drake. 5 minutes lamang daw naman ang kailangan niya. Fine, pero hindi lang siya sa garden. Ayoko lang na kumuha tayo ng atensyon sa kapitbahay. Bahagyang umusog sina Drake at Orion sa pagkakaharang sa gate para bigyan ng daan ng lalaki. Papasok. Pasok ka sa loob. Ani Kamya kay Brian. Sunod-sunod silang pumasok sa tarangkahan hanggang makarating sa malawak na pool area na katabi ng hardin. Huminto rin naman si Brian na halatang hindi komportable. Ilang metro lang sa gate. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Danica. My love for you, Danica, was genuine. Naningkit ang mata ng dalawang lalaki. Minahal din kita, Brian, pero hindi ka tanggap-tanggap ang ginawa mo sa akin. They found your DNA on Carmela's clothes. You stalked me and caused a huge mess in my previous apartment. Paano mo may explain sa akin yon? Anito. Halatang nagalit si Orion sa narinig. Ano? Paano nangyari na hindi ko alam ang tungkol dito? Di makasalubong ni Danica ang mga mata ng kuya nila. I was angry na nakipaghiwalay ka sa akin. I know hindi yun sapat na dahilan kaya nga ako narito. Gusto kong manghingi ng sorry sa'yo, Kamya, sa nagawa ko sa'yo nung college ka. Gusto kong ikulong ni William sa bahay ninyo at ayaw niyang nasa labas ka kahit inutusan niya ako na magkalat na ng balita tungkol sa'yo. I am sorry. Walang emosyon si Kamya. Noon masakit sa kanyang ginawa nito, ngunit nakalipas na siya roon, lalo na tatapos na niya ang schooling. Di na siya ganun kainteresado sa sasabihin ng ibang tao.